Dumistansya ang House of Representatives sa utos ng Office of the Ombudsman sa impeached Vice President na si Sara Duterte na maglabas ng counter-affidavit sa iba't ibang reklamong kinakaharap nito kaugnay ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng kanyang opisina at ng Department of Education, DepEd, habang ang kautusan ng Ombudsman ay nag-ugat sa Plenary Adopted Committee Report sa isang in-depth inquiry sa paggastos ng dalawang ahensya. Sinabi ni House Spokesperson Princess Abante na hindi ang lower chamber ang nagsampa ng reklamo. Nakasaad, sa utos na maghain ng counter-affidavit, na ito ay kumikilos sa rekomendasyon ng Committee on Good Government and Public Accountability, sinabi ni Abante sa isang press conference. Sa inilabas na kautusan sa publiko, ang House of Representatives, na kinakatawan ni House Good Government and Public Accountability Committee Chairman, Manila 3rd District Representative Joel Chua, ang nagsilbing complainant. Ngunit sa text ng kautusan, sinabi ng Ombudsman na umaaksyon lamang ito sa Committee Report No. 1503. Iyan ang parehong paliwanag na binanggit ni Abante nang idistansya niya ang Kamara sa utos. Batay sa dokumento, nahaharap si Duterte at ilang opisyal ng OVP at DepEd kasunod ng mga reklamo ng plunder, corruption of public officers, technical malversation, falsification, paggamit ng falsified documents, perjury, bribery at betrayal of public trust at culpable violation of the Constitution. Sinabi ni Abante na wala pang natatanggap na kopya ng kautusan ang Kamara. Naniniwala siya na hindi i-dismiss ng Ombudsman ang mga natuklasan ng Kamara. Congressman, ito nga po, no, nakaabot na po sa inyo itong Supreme Court po na order para po pinagpapaliwanag po. Tama ba parang similarly yung issue na hinihingi sa inyo ng Senate Impeachment Court dito po sa pagpapaliwanag sa mga unang impeachment complaint na inihain laban kay VP Sara? Well, basically, humihingi lamang po sila ng mga dokumento, mga impormasyon na under oath na patungkol po dun sa petition po na nakasampa po sa kanila. Kagaya po ng status ng unang tatlong complaint ng mga private citizen. So, yung mga exact date po kung kailan yung mga complaint na na-file ng mga private citizen. So, siguro yung aking kung paniniwala, yung mga chronological of event at mga dokumento na relevant po para po sa kanilang pagdidesisyon. Opo. Congressman, yung pong mga hinihingi na yan ng mga petsa, doon sa paghahain ng impeachment, kasi apat nga po ito, yun hong mga bagay na yon hindi ba ho nakababahala sa punto ng mukhang may nasisilip? Sa akin po, wala naman po kung nakikitang kabahala. Ito ay siguro parte lamang ng proseso para makapag-desisyon po ng maayos ang ating mga maestrado dahil ito po ay mga impormasyon na siyempre magbabase po sa petisyon po na isinampa po sa kanila. Opo. Kasi nga yung status daw ng first 3 complaints filed by private citizen. So, Congressman, sino po ang sasagot po dito officially po sa petition na ito na itong order na ito ng Supreme Court? Mayroon pong parte dito na sasagutin ng House at mayroon din pong parte dito na sasagutin po ng Senado. Opo. And then sa House po, House lang ho ba ito o katuwang po ninyo ang tanggapan po ng Solicitor General? Ang pagkakaalam ko po kasi yung sa amin po sa House po ito mismo ibinigay. So ito po mga dokumentong to ay ang tanging makakasagot dito ay ang House po. Opo. At dito po sir sa isyong ito, I hope you don't mind me asking kasi ang pinag-uusapan nga po dito ay yung pong inihain na una ng mga impeachment complaint. Hindi po ba, kung magugunita natin, Congressman,
bago po itong fourth impeachment complaint na dumaan nga po doon sa mas mabilis na proseso, no? Yung kinakailangan pong 2/3 po lamang ng boto, kaya po naidiretso na po ito as articles of impeachment, hindi na po dumaan sa hearing ng Committee on Justice kasi nga po ito na po yung kumbaga fastest mode na legal naman. Yung pong tatlo, opo, na hinihingi nga po ng exact dates na ito. Ano ba ang rule ng House kapag po tinanggap ng SecGen yung pong impeachment complaint either coming from a member of Congress, verified complaint, or a private citizen pero po meron siyang endorsement ng congressman? Ang rule po kasi dyan, kailangan within 10 session days, may transmit po ito or may refer po ito sa proper committee. Kasi po, ang issue po kasi dito ay yung tinatawag po natin yung ginagamit nilang words kasi na yung sa 10 session days. Mm-mm. Dito naman po kasi sa amin pong meron po kasi tayong tinatawag na session number 1, session number 2. So dito po sa atin, pumapasok po siya sa 10 session days. So session number 26 yata or 27 at nang na-transmit po ito ay session number 37. Mm-mm. So kung hindi po ako nagkakamali. So kaya po dito po sa tinatawag natin 10 session days, ito po ay pasok. Opo. Actually, sir, hindi ba yung pong tatlong impeachment complaint na iyon, hindi naman sila nai-refer ba sila sa Office of the Speaker ni SecGen? Naisama po sila sa order of business sabay-sabay. Kasi meron pong kaso, hindi ko lang po maalala eksakto yung title. Pero dito po sa kasong to, parang sinasabi na pinapayagan naman po na yung SecGen na antayin muna, lalo-lalo na kung alam niya. Kasi kung hindi po, kung ang magiging basihan po natin ay yung unang filing ng impeachment complaint, ay ang mangyayari po yan, unahan na lang po. Opo. Sige, so klaruhin ko lang. Dito po sa case at bar ngayon, Congressman, dito po sa case at bar na ito, yung pong tatlo na nauna na i-refer on record sa Speaker of the House and the Speaker referred it correspondingly sa Committee on Justice? Sa order of business po ng plenaryo. Opo. Kasi so nga hindi po sila na i-refer pa sa Committee on Justice dahil wala pong referral. Kaya hindi po natin po pwedeng masabi na kompleto po yung proseso. Initiation. Yung initiation. Kasi doon po nagkakatalo. Kailan ba? Sige po. So Congressman Joel, can you educate us according to your rules and according to the Supreme Court jurisprudence po dito, when is an impeachment complaint deemed initiated? Dalawa po yan. Unang-una po, kailangan po magkaroon po ng filing at pangalawa po, kailangan mai-refer po to sa proper committee. Kasi dalawang klase po ang proseso. Ang proseso po niyan, unang-una, ay ito po yung tinatawag natin na committee, dadaan po sa committee level. Yung isa pong proseso, yung tinatawag po natin na house action. Yes, sir. Okay, doon sa committee level, kailangan po, dapat yan, meron pong, para makumpleto po yan, kailangan may referral sa Committee on Justice. So, ito pong route na pinasok po ng dito po sa impeachment po ni Vice President Sara, ito po yung house action. Opo. Yung nga yung amin na ipaliwanag. Which is nasa rules po yan at saka nasa Constitution. Yes, opo. May klaro po yun. 2/3 lang po ang kailangan dito. You got more than 2/3 nga. Yes. Ito rin po yung dinaanan nung panahon din po ng dating Pangulong Estrada, no? Yung that process. Tama po kayo. Okay. So balikan ko lang yung isang mode, no? Okay. Kasi po dito, no, I think dito po ang magiging contentious issue kasi ang sabi po dito, no. Opo. Yung pong filing and referral of verified complaint, no. Basahin ko po, Congressman.
Ito po yung House rules ninyo. Ha? Opo. A verified complaint for impeachment by a member of the House or by any citizen upon a resolution of endorsement by any member thereof shall be filed with the office of the Secretary General and immediately referred to the Speaker. Okay. Tama So, po. yeah, opo. And then, an impeachment complaint is verified by an affidavit that the complainant has read the complaint and that the allegations therein are true and correct of his personal knowledge or based on authentic records. An impeachment complaint required to be verified which contains a verification based on information and belief or upon knowledge, information and belief or lacks a proper verification shall be treated as an unsigned impeachment complaint. Yan po, klaro yan, ha? The Speaker shall have it included in the order of business within 10 session days from receipt and shall then Tama be po. referred to the Committee on Justice within 3 session days. Okay, so klaro po ito, no? So klaro po ito. Sabi nga ninyo, nagbilang kayo, mukha naman pong hindi siya sumakto doon po sa tama, ano po, sa bilang ng... Pasok po siya doon sa 10 session day. Opo, pasok sa 10 session days pero hindi na i-refer sa Committee on Justice. Tama? Tama po. Okay, sige. So ito ngayon tanong, mukhang dito po yata ang yung bakit daw inupuan ng SecGen yung mga complaints at hindi siya forthwith, kung baka gagamitin ko, Congressman, bakit hindi immediately referred to the Speaker upon receipt of the complaint? Meron po kasing kaso, yung nga po yung binabanggit ko po sa inyo kanina, hindi ko lang maalala yung kaso no, na title, kung saan sinasabi po dito na yung SecGen hindi naman kailangan pag final po sa kanya kailangan automatic